Magandang araw po, Sir Bob. Ako si Donna, hindi ko tunay na pangalan. Nakatira ako sa may Balete Drive, Quezon City. Nangyari po sa akin ang nakakatakot na karanasan taong 2003. Nag-aaral pa ako noon sa Ponciano Bernardo High School. First year ako noong mga panahon na yon na may pa-vigil pa po sa school namin. Nasa second floor ang activity area kasi lahat ng foods ay nasa first floor nilagay. Kakatapos lang ng sharing about family. Habang nagpe-prepare ang mga teachers noon para sa snacks, buwaba naman yung ibang mga students para umihi. Bali 5 lang kaming naiwan. Habang nagkukwentuhan kami ng mga kaklase ko, yung isa kong classmate ay pumunta sa pinaglagyan ng mga gamit dahil may kinuha siya. May 2 lamesa kasi sa dulo ng room. Hindi siya magkadugtong, magkatapat na magkadikit sa dingding. Wala talagang pwedeng daanan kasi lahat ng mga gamit namin ay nakapwesto doon banda. Tapos yung TV, nasa gitna ng mga gamit. May takip rin na tela ang ibabang bahagi ng mga mesa at for sure, gamit din namin ang naroon. Pagkakuha niya ng gamit ay nagpaalam siya sa amin na bababa muna. Baka kako may isa sa amin na gustong sumama. Pero tinanggihan namin siya at nagpatuloy na ang kwentuhan nang may pumasok na babaeng batchmate namin na kasama rin namin sa vigil. Siya naman ang lumapit sa lamesa na kinapwestuhan ng mga gamit. Doon ko napansin ang isang estudyanteng lalaki na hindi pamilyar sa akin. Nakatayo siya sa likod ng TV. Hindi ko maaninag yung mukha niya dahil nakatagilid ito habang naglalakad. Tapos nagsipagdatingan na yung ibang mga kaklase ko kasabay ng isa naming kaklase na bumaba. Ang iba sa kanila ay nakapwesto doon banda sa nakahilerang lamesa kung saan nakatayo pa rin yung lalaking estudyante. Dahil hindi siya pamilyar sa akin, kaya nagtanong ako sa mga kadaldalan ko. Sabi naman silang napatingin sa pwesto ng mga gamit. Isa-isa nilang binanggit ang pangalan ng mga naroon, pero pairamdam ko ay walang nakakakilala sa estudyanteng lalaki na napansin ko. Pansamantalang nawala sa isip ko ang estudyanteng lalaki nang tinawag na kami para bumaba at kumain. Saka naman biglang namatay ang ilaw. Naghiyawan kami. Nagkatakutan ng iba. Nagsimula na ako nung kilabutan. Ang lakas na nga ng kabog ng dibdib ko noon. Hanggang sa may isa kaming kaklase ang sumaway sa amin na huwag kaming maingay. Sinagundahan naman ng isa pa at yung 4 pa na kaklase. Parehas lang ang mga sinasabi nila na huwag kaming mag-ingay. Nagtaasan talaga ang mga balahibo ko sa katawan. Lumala yung takot na naramdaman ko nang biglang nag-blink yung ilaw. Tapos sa hindi ko malamang dahilan ay muling napadako na naman yung tingin ko sa dulo ng kwarto. Naatayo pa rin doon yung lalaki. Ewan ko po ba, pero parang lumulutang na siya sa aking paningin. Napayakap ako ng walang oras sa kaklase kong babae. Nang biglang bumalik ang liwanag. Doon ko napansin ang namumutlang muka ng mga kaklase namin na sabay-sabay na nagsabing huwag mag-ingay nang biglang nanigas ang mga katawan nila na parang may kakaibang nangyayari. Nagsimulang magpanik yung iba ko pang mga klase. Ang iba nagtawag ng tulong. Umakyat ang madre na nag-organize ng vigil na yon at nagdasal. Wala na akong nakita sa loob dahil nasa labas na kaming lahat. Kabado pa rin ako noong mga oras na yon. Hanggang sa may isang estudyante naman ang nasa first floor ang malakas sa subigaw. Katulad ng sinabi ng mga kaklase ko, huwag daw maingay. Hindi ko po alam kung bababa pa ba ako noong mga oras na yon o mananatili na lang sa kinapupwestuhan ko. Pero mas pinili kong sumama sa ibang kaklase ko na bumaba. Nakita ko yung isang estudyante na panitakip sa tenga niya na para bang naiingayan. Panisigaw pa rin ito na huwag kaming mag-iingay. Nung dinaluhan na siya ng ibang estudyante, nag-hysterical na nakadipa na siya. Habang ginagalaw niya ang magkabilang braso, ay may nakita akong bakas ng pinagtalian sa magkabilang wrist niya. Pero wala naman akong nakitang may nakatali sa kanya. Grabe po ang takot na naramdaman ko noon dahil hindi ko alam kung sino pa sa mga classmates ko o kabatchmate
ang susunod na masasapian. Yes po. Bali late afternoon o magagabi na nang magsimula yung vigil namin. Kaya madilim na nun, lalo na nung namatay yung mga ilaw. At kung naguguluhan po kayo, nagwawala o nag-hysterical yung ibang mga estudyante na hindi ko malaman nung una. Pero yun pala ay may sinasapian na. Natatakot na nga ako noon na baka ako ang sumunod. Saka naman pumasok sa isip ko ang estudyanteng lalaki na naatayo sa bandang likod ng TV. Lalo akong nakaramdam ng takot sa isipin na wala namang space doon banda para may maatayo na estudyante. Doon ko rin mismo na-realize na isang multo yung estudyante na nakita ko. At kung hindi ako nagkakamali, baka siya rin yung dahilan kaya nagkaroon ng mga sapian sa mga estudyante sa school. Mahigit isang oras yata bago humupa ang nakakakilabot na pangyayari. Kaya naapagdesisyon na lang na pauwiin kami dahil baka mas lalong lumala ang nangyari ng gabing yon. Hanggang ngayon nga ay kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko yung experience namin na yon. Hindi ko ba alam kung mas hysteria ba yon o yun bang nahawa na yung iba dahil sa pangyayari o talagang may sinapian. Noon daw kasi may ganyan ng insidente sa school nung hindi pa ako doon nag-aaral. Mabuti na lang talaga at yun ang una at huling naging karanasan ko dahil hindi ko na alam ang gagawin kapag naka-encounter pa ako ulit. Hanggang dito na lang po Sir Bob ang kwento. Pasensya na rin sir kung medyo magulo ang pagkakakwento ko. Salamat po sa oras. Magandang araw o gabi po sa inyo Sir Bob at sa lahat ng listeners. Tawagin na lang akong Estela from Lapu-Lapu, Cebu. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa nangyari sa pinsan ko taong 1998. Pangalanan natin yung pinsan ko na Chona. Nasa second year high school kami that time at magkasangga kami sa lahat ng bagay. Para na nga magkapatid ang turingan namin. Kaya expected na same school ang pinasukan namin. Unang buwan ng pasukan, madalas ang pag-ulan din nun. Kaya marami rin ang mga naatambay na babaeng students sa CR ng school. Karamihan sa mga naroon ay nagpapaganda lang at hindi naman literal na iihi. Kaya ang ending, kung sino pa talaga ang gagamit ng cubicles, sila pa yung nagtsatsaga na pumila sa labas. May ugaling pagkamainipin ang pinsan kong si Chona. Madalas din siyang pupunta ng CR dahil lamigin siya, lalo na at panay ulan. Kaya kahit hindi ko naman bet na pumunta ng CR, need ko rin siyang samahan. Isa sa rason na kailangan ko siyang samahan dahil baka mapaaway siya sa mga students na puro paganda lang ang ginagawa. Nung araw na yon, nagkaroon kami ng activity sa ground field. Malayo ito sa CR ng school. Since isa ako sa class officers, kaya hindi ako pinayagan na advisor namin na samahan yung pinsan ko. Kampante ako sa part na wala siyang makakaaway roon dahil karamihan sa mga estudyante ay nasa ground field. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko na mag-isa lang itong papasok ng CR. Hindi lingid sa kaalaman ko na may mga kababalaghang nangyayari sa CR ng school namin. Mangilan-ngilan din sa mga estudyante na nagsabi na may nagpapakita daw doon, lalo na at kukunti lang ang mga gumagamit. Pilit ko yun inalis sa isip ko, yung mga haka-haka na kumakalat doon. Mas naadagdag pa yung kaba ko na mahigit 20 minutes na ay hindi pa rin siya nakakabalik. Nagulat na lang ako nang bigla akong nilapitan ng isang estudyante na third year at sinabihan na papuntahin ako ng clinic. Ayon kasi sa estudyante na nakasaksi, nasa CR daw sila noong mga oras na yon na tumatakbong papasok ang pinsan ko. Nagmamadali itong pumasok sa dulong bahagi. Pabalandra daw ang ginawa nitong pagbukas ng pinto at pabalandra din ang pagsara. Binaliwala lang nila yon, pero nagtaka raw sila dahil matapos daw ang ilang minuto, hindi pa rin ito lumalabas ng CR. Doon na nila ito kinatok ng kinatok. Pero walang tugon. Kaya nagpanik na sila.
Lalo na at hindi pa raw nila mabuksan ang pinto ng pinasukan ng pinsan kong cubicle. Nagtawag na sila ng tulong. Pumunta yung school maintenance pati na yung janitor. Pero bago pa daw nila sipain ang pinto, nagpasintabi muna ang mga ito. Saka pa raw nagkusang nagbukas ang pinto. Nakita nila yung pinsan ko na nakasalampak sa sulok at tulala. Umaagos din yung sariwang dugo sa binti nito, kaya agad sinugod sa klinik. Mangiyak-ngiyak ako pumasok ng klinik noon. Sa isip ko na kung sana sinamahan ko siya ay hindi mangyayari sa kanya yon. Nakita ko siya na nakahiga sa clinic bed. Walang malay at nakabenda na ang bahaging binti nito. Hindi nakapasok ang pinsan ko kinabukasan. Mabilis din kumalat sa buong campus yung nangyari sa kanya. Marami ang nagtanong sa akin pero wala rin naman akong maisagot kasi wala ako nung mangyari sa kanya yon. Marami pa rin ang tumatambay sa CR kahit na kumalat na sa buong campus na may engkanto raw na nakatira doon. Ako naman, bihira lang gumamit ng CR. Hanggang kaya ko pang tiisin ay hindi ako nagpupunta roon. Mahigit 1 buwan nang babalik-balik na nako-confine yung pinsan ko sa ospital. Paulit-ulit ang findings ng doktor. Nervous breakdown. Nag-hallucinate kasi ito at nagsasabi na may gusto raw kumuha sa kanya. Hindi ko nga siya makausap ng maayos. Awang-awa ako noon sa kalagayan ng pinsan ko, lalo na sa sugat nito sa binti na 1 buwan nang nakalipas pero hindi pa rin naghihilom. Pakiramdam ko na hindi na gumaling ang sugat nito sa binti at parang lumala pa. May nana pa nga na namuo. Diabetic daw ang pinsan ko, ang sabi ng doktor na sumuri dito. Pero iba talaga ang kutob ko. Nang magdesisyon ang pamilya namin na iuwi na lang yung pinsan ko sa bahay, ay may kapitbahay kami nagsuggest na baka napaglaruan ito ng isang elemento o kaya engkanto. Alam nyo naman, lalo nung panahon na yon, maraming naniniwala sa mga kababalaghan. Malakas din yung kutob ko noon na tama yung kapitbahay namin. Kaya pinilit ko sila na maghanap ng albularyo. Since uso pa sa panahon namin noon ang ganong manggagamot, kaya hindi kami nahirapan maghanap. Ayon pa rito ay nagkasala ito sa isang engkanto na naninirahan sa CR ng school namin. Sinabihan kami nito na maghanda ng pagkain at huwag lagyan ng asin at ilagay ito sa CR. Nung una ay ayaw pumayag ng school. Pero kalaunan ay napapayag din ang mga ito lalo na at palala ng palala yung naging karamdaman ng pinsan ko. Makalipas ang 1 linggo, biglang gumaling yung sugat ng pinsan ko. Hindi mo talaga makikitaan ng kahit anong peklat. Akala ko ay okay na siya, pero nagkamali ako. Napapansin ko na panay ang tingin nito sa malayo. Tuwing tinatanong ko siya, ay humingiti lang siya at magsasabing namimiss na raw niya ako. Tinawanan ko pa nga ito, hindi dahil sa nakakatawa ang mga sinasabi niya sa akin, kundi dahil natatakot na ako sa mga lumalabas na salita sa bibig niya. May times pa nga na bigla na lang itong magsasalita na malapit na raw siyang umalis. Kinuwento ko sa mga magulang ko yung about sa mga sinasabi ni Chona, pero sinabihan lang nila ako na wag ko raw masyadong dibdibin lahat. Pinalampas ko lang yon at nag-focus sa pag-aaral ko. Mga December yon ng 1998 pa rin. Nagpa-flag ceremony noon nang bigla na lang may isang estudyante ang sumigaw. Galing ito sa CR. Bigla akong kinabahan, katulad ng kaba na naramdaman ko nung araw na nakulong yung pinsan ko doon sa CR na yon. Mas lalo akong kinabahan nang ang sinisigaw niya ay nakita raw niya ang isang estudyante na pumasok sa dulong bahagi tapos hindi na muling lumabas. Iniisip ng lahat na baka may nakulong na naman sa bahaging yon ng CR. Kaso nang buksan nila ay wala silang makita roon. Hindi ko alam. Parang nandilim sa akin ang lahat. Nagising ako na nasa loob na ng klinik. Umiiyak si mama habang nagkukwento. Para akong nanlambot after kong marinig yung kwento niya sa akin. Iniisip ko noon na bangungot lang ang lahat ng nangyari. Kahit medyo hilo pa ay pinilit ko talagang makatayo at umuwi.
Grabe ang iyak ko nang makita ko yung pinsan kong si Chona. Payapang nakahiga sa higaan niya. Sinasabihan ko siya na kung bakit napakadaya niya. Bakit hindi niya ako hinintay. Ang dami kong nasabi sa kanya noon bago dumating yung nasa punerarya. Akala ko ay magaling na talaga siya. Pero namatay siya na wala namang makitang dahilan sa ikinamatay niya. Ang sabi, baka bangungot. Gabi-gabi na kasi ako nananaginip na nakikita ko ang pinsan ko. Malungkot yung itsura niya, tapos may gusto siyang sabihin. Pero every time na magsisimula na siyang magsalita, ay saka naman ako nagigising. Kaya makalipas ang 3 araw magmula nung mailibing siya, ay pinahukay namin yung puntod niya. Nagtanong pa nga sila kung bakit. Pero ipinaliwanag ko ang lahat ng mga naisip at naramdaman ko. Malaking palaisipan po sa amin dahil imbis sa bangkay ng pinsan ko ang naroon, katawan o bahagi ng puno ng saging ang nasa loob ng kabaong niya. Ang sabi ng mga taga sa amin na malabong maabalik na ang pinsan ko. Pero para sa akin ay mananatili pa rin itong buhay kung nasa ang dimensyon man siya. Naiiyak na may kasamang kilabot pa rin habang sinusulat ko tong kwento. Dahil hanggang ngayon, kahit mahigit 2 dekada na, ay umaasa pa rin akong darating ang isang araw na makakasama naming muli yung pinsan ko. Hanggang dito na lang po, Sir Bob, ang kwento namin ni Chona. Sana ay mabasa at manarate nyo to sa channel para naman mapainggan ko. Isa po pala ako sa mga silent listeners nyo na mahilig sa mga kwentong kababalaghan. Good day po, Sir Bob, pati na sa lahat ng mga nakikinig sa channel nyo. Ako po si Julian, taga Dumaguete. Sana po ay mai-air ninyo itong kakaibang karanasan ko. Nag-aaral po ako nung high school sa isang Catholic school dito sa Dumaguete. Taong 2004 to nangyari. Nasa 3rd year high school ako noon at nagkaroon kami ng recollection noong September. Excited ako noon dahil makakasama namin ang section ng girlfriend kong si Stacy. Gaganapin yung recollection sa isang retreat house ng school. Maganda raw ang view doon, sabi ng mga 4th year students. Tama lang dahil nataon ang araw na yon sa monthsary namin ni Stacy. Sobrang excited ako nang dumating yung araw ng recollection. Dala ko na yung regalo ko para sa girlfriend ko. Tama nga yung sinabi ng mga 4th year students, napaaganda ng lugar. Nakapwesto kasi ito sa bahaging bundok at tanaw din ang dagat na namamagitan papuntang Siquijor. Bago nga pala kami nagsimula ay pinagsabihan kami ng facilitator sa mga bawal puntahan na lugar. Pero dahil wala sa isip ko ang sinasabi nito kaya hindi ko muna inintindi. Ang nasa isip ko noon ay maapagdebut kami ng girlfriend ko roon para masulit namin. Nakinig pa kami ni Stacy noong umaga. Magkatabi din kaming kumain nung tanghalian. Natuwa siya nung sinabi ko sa kanya yung plano ko. Minsan lang naman kasi yon. Babalik na lang kami kapag patapos na. Pagkatapos ng lunch break, pasipol-sipol pa akong pumunta ng CR. Ganon din ang ginawa ng girlfriend ko. Tapos, nang masigurado na namin na nagsipasok na ang lahat, ay saka kami pasimpleng tumakbo palabas. Nagsisimula na ang recollection nun. Nag-ikot na kami sa buong lugar. Nag-picture taking din kami gamit yung defilm pang camera nun. Masayang masaya ako noong mga oras na yon. Nang mapagod, ay pumasok kami sa isang chapel. Sa simula, umalma yung girlfriend ko. Ang sabi niya ay isa ang chapel sa pinagbabawalan na puntahan. Tinawanan ko lang siya. Sinabi ko sa kanya na bakit hindi na lang namin lubusin ang pagpustit sa recollection. Isa pa, saglit lang naman kami roon. Magpapalipas lang ng ilang minuto at babalik na kami kaagad sa pinagdadausan ng recollection. Napapayag ko naman siya. Pero bago kami tuluyang makapasok, nakaramdam ako ng biglang pagkabog ng dibdib. Siguro, pati si Stacy, ganon din ang naramdaman dahil muli niya ako pinigilan pumasok.
Nagwika pa nga ito na natatakot daw siya, katulad ng nararamdaman ko. Pero dahil ayokong mapahiya sa kanya noong mga oras na yon, kaya nagtapang-tapangan ako. Sinuyod muna namin ang kabuuan ng chapel. May nakita akong nakaluhod na mga madre. Nakayuko ang mga ito at mukhang seryosong nagdadasal. Hindi talaga ako nagkakamali dahil base sa suot nila ay mga madre sila. May nakita rin akong nakasutana sa bandang altar. Napalunok muna ako bago ko pabulong na sinabi na huwag na muna kaming maingay, na makikiupo lang kami. Hindi naman siguro nila kami mapapansin dahil abala ang mga ito sa pagdarasal at ang sabay-sabay na paghahaming. Mahigpit ang pagkakakapit ni Stacy sa braso ko. Ramdam ko rin na sobrang hirap iangat ang mga paa ko. Unti-unti na rin lumalamig ang buong paligid na para bang may nagbukas ng electric fan. Naiinis ako sa sarili ko noon dahil parang nilamon na ng takot ang sistema ko. Idagdag pa ang pagdadalawang isip ni Stacy na humakbang. Dahil sa nangyari, kaya hindi ko sinadya na masagi yung isang bakanting upuan. Hindi ko kasi napansin na may upuan pala doon. Dahilan para tumigil ang paghahaming ng mga madre. Ang balak ko noon ay manghihingi ng sorry sa mga nabulabog kong nadarasal, pero hindi ko yun nagawa. Napamura ako nang wala sa oras nang sabay-sabay lumingon yung mga madre sa direksyon namin. Parang nalunok ko pa yung dila ko nang makita ko ang mga ito. Pairamdam ko, sasabog yung ulo ko sa sobrang takot. May tabing ang ulo nila, pero wala silang mga muka o walang ulo. Gusto kong tumakbo palabas, pero hindi ko maigalaw yung buong katawan ko noon. Matinding takot yung naramdaman ko nang magsimula na ang mga ito na tumayo papunta sa kinaroroonan namin. Saka naman nagpakawala ng malakas sa sigaw yung girlfriend ko. Para akong nagising sa bangungot nang marinig ko siyang sumigaw noon. Mabilis ko siyang hinila palabas ng chapel. Patakbo kaming bumalik sa pinagdarausan ng recollection. Naasalubong pa namin ang seryosong muka ng facilitator. Hindi niya kami pinagalitan sa harap ng mga kaklase namin, pero pinagsabihan kami nito at kakausapin daw kami pagkatapos ng recollection. Pinigilan kong maiyak nung nakausap na kami ng facilitator. Hindi raw niya ito tolerate ang pasaway na ginawa namin. Naarating sa principal yung katarantaduhan na ginawa namin ni Stacy. Pinatawag ang parents namin noon. Actually, hindi na ito pinagkalat sa buong campus, pero hindi ko rin makalimutan ang sinabi ng mga magulang ni Stacy sa akin. Nagkahiwalay kami dahil sa utos ng mga magulang namin. Pero bago mangyari ay binigyan kami ng rosary beads at nagsagawa ang school namin ng prayers. Hindi ko na raw dapat sabihin ang nakita namin dahil alam na ng buong staff ng school yon. Nagtanong pa nga ako kung sino yung mga madre na yon na walang ulo at kung bakit sila naroon. Hindi nila sinagot ang tanong ko. Wala rin ako mapagtanungan o mahanap man lang ng tungkol sa chapel na yon sa pinuntahan naming retreat house. Kumbaga, nanatili itong isang misteryo sa akin. Nagkatroma ako dahil sa nangyari. Natakot akong pumasok sa mga retreat house, lumang rest house at chapels. Pinatingnan pa nga ako sa isang psychiatrist para daw mawala sa sistema ko yung nangyari. After a few years, unti-unti na rin akong nakamove on, pero hindi ko pa rin makalimutan yung experience namin. Sana ay magbigay aral to sa mga estudyante pa lang yung nangyari sa akin noon. Dahil sa mismong mga anak ko ay nakwento ko ito para hindi nila gawin ang pagtakas-takas o kung ano pa gaya ng ginawa ko dati. Ito lang po, Sir Bob. Thank you kung inyong mabasa at God bless sa lahat. Magandang araw sa inyo, Kuya Bob. Matagal na ako nakikinig sa inyong channel at nainganyo akong magpadala ng kwento. Tawagin na lang akong Ken, taga Cotabato.
Nangyari po ang aking kakaibang karanasan nung nasa high school pa ako taong 2008. Nag-aral ako sa isang public school. Meron kaming project noon na pinagstay kami sa likod ng school kung saan nakatanim ang maraming gulay. Natatandaan ko pa noon na pinaglilinis kami sa bahaging yon ng school. Madalas akong tumatakas dahil hindi ko maintindihan yung sarili ko that time. Ang weird kasi ng pakiramdam ko sa lugar na yon. Nai-imagine ko na isa yung haunted forest na kapag nagtagal ako roon ay may bigla na lang lalabas na multo o kaya nakakakilabot na nilalang. Ang katabing bahagi kasi ng gulayan ng school ay may malalaking puno. Malinis naman ang naturang lugar dahil sa masisipag yung mga schoolmates ko. Aminado talaga ako na may pagkabulak-bulak ko mag-aral pero hindi naman ako pinanganak na mahina ang utak. Kaya sisiw lang sa akin ang mga quizzes at exams. Nag-cutting classes ako that time kaya hindi ko nasaksihan yung pagkulaps ng kaklase ko na babae na doon mismo nangyari sa gulayan ng school. Wala sa dugo ko ang pagiging tsismoso. Pero nung pumasok ako kinabukasan ay parang na-curious ako. Napag-alaman ko na yung kaklase ko palang babae na yon na nakaupo sa aking unahan ay nahimatay. Hindi siya pumasok nung araw na yon, kaya malaya ang mga kaklase ko na pag-usapan siya. Nagtaka kami dahil hindi naman mukhang sakitin si Rose. Yun yung pangalan niya, maliban na lang sa pagiging tahimik. Kinahapunan, pumasok si Rose. Parang walang nangyari. Pero nang sumapit ang 3:00 ng hapon, bigla na lang itong nahimatay. Nagkagulo kami sa loob ng classroom. Pati teacher ko noon ay hindi mapakali. May mga tagapaypay kay Rose. May nagpapahid ng ointment at nagpapasinghot pa rito. Meron din naghihilot sa magkabilang kamay at paa. Nakaupo lang ako sa isang tabi habang pinagmamasdan ang mga classmates ko. Kanina pa kasi ako noon hindi mapakali. Basta mahirap ipaliwanag yung nararamdaman ko. Tapos biglang tumahimik. May nahagip ako sa peripheral vision ko na parang may dumaan. Sobrang bilis na hindi ko na inalam. Pero hindi ko maipagkakaila na kinabahan talaga ako. Lumipas ang ilang minuto nang bigla na lang sumigaw si Rose. Nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan nang marinig yung boses niya. Naghiyawan din yung mga kaklase ko dahil sa sobrang pagkagulat at takot na rin. Grabe yung kabog ng dibdib ko noong mga oras na yon. Nakaupo ang 4 na kaklase ko sa tabi ni Rose na nakahawak sa magkabilang braso at binti niya. First time ko talagang makakita ng taong sinasapian. Wala namang ibang paliwanag sa nangyari sa kanya dahil pa iba-iba ang boses na lumalabas sa bibig nito. May lumabas pa nga na berdeng nangingitim na likido sa bibig nito at kumalat sa uniform niya. Sa sobrang pagkagulat ko noon ay napako ako sa kinauupuan habang yung ibang mga classmates ko ay nagkakagulo na. Yung iba, nagdadasal tuwing tumatawa ng nakakakilabot si Rose. Naghanap na ng teachers at staff yung ibang mga classmates ko. Tapos, 8 sa mga classmates kong lalaki ang nakahawak na kay Rose. Siguro before 4 p.m. nang may dumating na pari. Dinasalan nito si Rose at iba-iba talaga ang mga boses na lumalabas sa bibig nito. May tumatawa, umiiyak, galit na hindi ko maintindihan. Basta kinikilabutan ako. Unti-unti itong kumalma ng wisikan ng holy water at suotan ng rosaryo. Naroon din pala yung lola ni Rose na umiiyak. Natapos ang maghapon na sumasakit ang ulo ko sa mga nangyayari. Mabuti na lang at Sabado noong kinabukasan at walang pasok. Pagsapit ng Lunes ay hindi pa rin pumasok si Rose. Back to normal ang klase na para bang walang nangyari nung huling Biyernes. Hindi muna kami pinaglinis sa may gulayan na bahagi ng school dahil sa nangyaring yon. Pero nang sumapit ang 3 p.m., may isang kaklasing babae na naman na nahimatay. Nakaupo siya sa may bandang likuran ko. Dumaloy agad yung takot sa buo kong katawan. Nagmamadali pa akong tumayo nun at agad pumuesto sa isang sulok dahil katulad ng nangyari sa akin nang sinapian si Rose,
Ganun din ang naramdaman ko. Hindi naman sa pagiging duwag o mahina. Talagang biglang takot at paninigas ng katawan ko talaga ang nangyayari. Kumbaga, hindi ko makontrol yung emosyon ko, pati ang galaw ko. Pagkatapos ng ilang minuto, 3 ko pang kaklase ang sunod-sunod na nahimatay. Siguro dahil sa takot ko nun, kaya naigalaw ko yung mga paa ko at tumakbo palabas ng classroom namin. Naasalubong ko pa yung school nurse nun at sinabihan tungkol sa nangyayari sa classroom. Hindi naman daw sinapian kagaya ni Rose yung 4, pero sinugod sila sa clinic ng school. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari dahil nagmamadali na ako umuwi sa amin nun. Nag-alala pa akong sinalubong ni Mama at nanginginig na kinuwento sa kanya yung nangyari sa school. Nasabi ko pa sa kanya na gusto ko nang magpalipat dahil may sa demonyo yung eskwelahan na yon. Iyakap pa ako ni Mama noon at sinabihan na walang mangyayaring masama sa akin basta may pananalig ako sa may kapal. Mga 2 linggo ang nakalipas. Wala na uling nangyaring ganoon sa school na yon. Nakapasok na rin si Rose na parang walang nangyari. Nakasuot pa nga ito ng mga religious artifacts sa leeg nito for protection daw. Akala ko ay okay na ang lahat, pero hindi pa pala. Mga Martes yon, 3:00 ulit ng hapon. Sabay-sabay na nahimatay sina Rose at yung 4 ko pang kaklase na nahimatay nung una. Iyon na po yata ang pinaka nakakakilabot na nangyari sa buhay ko. Nang makita kong umangat ng bahagya ang katawan ng 2 kong nahimatay na kaklase. No joke talaga, Kuya Bob. Nagkagulo kaming lahat, lalo na po nang muling marinig namin yung mga classmates ko, yung pamilyar na boses na sumalib sa sumisigaw na nasa loob ng katawan ni Rose. Isa po ako sa mangilan-ngilan na classmates na nagsipagtakbuhan palabas ng classroom. Unang beses ko ang naihi sa pantalon dahil sa sobrang takot. Napadasal na nga ako nang wala sa oras. Hindi siguro ako pumasok ng 1 linggo nun. Kung di lang dahil sa kakapilit ni Mama ay tuluyan na akong hindi papasok. Nalaman ko na lang po sa mga classmates ko na sinakal ni Rose yung teacher namin bago ito kumalma dahil may dumating na pari. Iyak daw ng iyak noon si Ma'am. Siguro katulad namin ay natakot din ito at nabahala sa sariling buhay. Pinabless at pinadasalan ang buong school namin kasama na yung classrooms at yung gulayan sa may bahaging likod. Naging routine na rin po sa school namin ang magdasal bago magsimula ang mga klase at tuwing sasapit ang 3:00 ng hapon. Pagkatapos naman nun ay wala nang nangyaring sapi-sapi o mga katatakutan. Hanggang ngayon nga ay kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko yung mga pangyayaring yon nung high school. Buti nga ay na-graduate kami. Hanggang dito na lang, Kuya Bob, ang kwento ko. Sana ay mapili ninyo itong kwento na inarate sa channel. More power po sa inyo.